Magandang hapon mga bata! Excited na ba kayo sa pag-aaralan natin ngayong araw? Pero bago yon, alam niyo ba na ngayong July ang National Disaster Consciousness Week? Ito yung linggo na magbibigay sa atin ng kaalaman upang maging handa sa mga kalamidad. Kaya naman nagtungo kami sa Department of National Defense at doon ay inalam namin ang tungkol dito. Magandang hapon po, Ate Mina. Good afternoon, Bensi. Ano po ba ang earthquake at saan po ito nagmumula? Ang earthquake kasi, Bensi, yung lindol na tinatawag natin, ito yung paggalaw ng lupa. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mundo. Kaya minsan, ang mga bato na to, nagbabanggaan sila. Pag nagbabanggaan sila sa ilalim, yung lupa natin sa taas, gumagalaw din siya. Merong tumataas, kaya nagkakaroon tayo ng mga bundok, ng mga bulkan. Yung iba naman, nagkakaroon lang tayo ng mga cliff. Yung iba naman, naghihiwalay, kaya nagkakaroon tayo ng bitak sa lupa. Yun ang tinatawag natin earthquake. Ano naman po ang tsunami at saan din po ito nagmumula? Ang tsunami ay isang Japanese term, ibig sabihin ay harbor waves. Ito ay mayroong malaking alon, no? Dahil merong earthquake sa ilalim ng lupa. Maaari din magkaroon ng tsunami kapag merong bulkan na sumabog sa ilalim ng tubig at may isang malaking bulalakaw ang bumagsak sa karagatan. Ano po ang tamang gawin pag may lindol? Kapag lumilindol, ang ibig sabihin, lalo na kapag malakas ito, syempre, di ba, hindi ka makakatayo agad. So, huwag kang tatakbo. Ang una mong gagawin dapat ay mag-duck, cover, at hold. Kaya ka magdaduck, pupunta ka sa isang ilalim na isang matibay na mesa. Ang gagawin mo, tatakpan mo yung ulo mo kasi baka may magbagsakan ng mga bagay. So, kailangan din magprotekta ka pa rin ng ulo mo. So, hahawakan mo din yung mesa, hold your position, dapat ganun pa rin. At syempre, dun ka mag-sustain naman hanggang sa matigil na yung pagyanig ng lupa. Ano naman po ang tamang gawin pag may tsunami? Meron tayong mga warning signs na sinasabi para malaman natin na baka sakali magkaroon ng tsunami. So dapat antabayanan natin to. Una, kailangan meron malakas na earthquake tayo na mararamdaman. Pag nasa lapit ka na dagat, tatanawin mo ngayon yon. Silipin mo siya. Uy, umuurong yung tubig. Kailangan pag nakita mo ng umatras yun, tumakbo ka na palayo at pataas. Kailangan maging malayo ka sa lugar na yon dahil ang kasunod ng pag-urong ng tubig ay ang malalaking alon. Meron na yung sound na parang lumilipad na airplane na napakalakas. Ibig sabihin, parating na yung malaking alon. So, kailangan tumakbo ka palayo at pataas. Paano po magiging handa sa pangyayari tulad nito? Unang-una, para maging handa talaga ay dapat maintindihan natin kung ano-ano ba ang peligro na kasama kapag nagkakaroon o nangyayari ang isang earthquake. Dapat maging handa ka, maintindihan mo na ang earthquake pala maaaring magkaroon ng pagbitak ng lupa. So maganda na maintindihan muna natin kung ano ang mga peligro. Pangalawa, dapat tayo ay makapag-usap sa ating lokal na pamahalaan. Kasi ang ating lokal na pamahalaan ang nagbibigay sa atin ng mga impormasyon kung kailangan ng evacuation, saan ba tayo pupunta. Pangatlo naman, kailangan na magkaroon na tayo ng emergency survival kit sa ating mga bahay. At mag-usap-usap na kayo ng inyong plano bilang isang pamilya. Ano po ang maitutulong ng mga batang tulad ko sa mga naapektuhan ng mga lindol at tsunami? Maganda ito na kasama mo si nanay at si tatay na maaari kang tumulong kapag nagbibigay tayo ng ating mga relief goods sa ating mga kababayan na nasalanta ng lindol o tsunami. O pwede ka rin mag-participate sa mga activities sa mga evacuation areas sa kanilang child-friendly spaces para makalaro sila, makausap, pwede ka magbigay ng tulong. Pero higit doon, ang maganda dahil ikaw ay may kaalaman paano maghanda para sa lindol at tsunami, hindi na natin hihintayin na mangyari ito. Ang gawin mo, ngayon pa lamang, magbigay ka na ng kaalaman na kung paano maghanda sa lindol at tsunami pag uwi mo pa lang sa bahay at makausap mo yung mga kalaro mo. Maraming salamat po, Ate Mina. Walang anuman, Bensi. Ayan mga bata, nalaman na natin ang dapat nating gawin tuwing may lindol. May mga pangyayari talagang di natin inaasahan. Kaya kailangan natin ang palaging manalangin sa Diyos, gaya ng sinasabi sa unang Tesalonica 5:17.
magsipanalangin kayong walang patid. Bukas, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa bagyo. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Vivo!